mag-college. Kuya, mas mahirap ang walang pinakain pagdating ng panahon. Magbibideo ka din, mami. Ang daming video pa. Sisend ko na lang sa'yo. Wala. Wala ko din. So last time kasi nag-interview ko. Tapos based dun sa mga information na nag-gather ko, nakagawa ko ng lesson plan based dun sa problema ng pasyente. Si Laika. Tapos gumawa ko ng lesson plan, tapos ito na yun. Bago magsimula, magde-devotional muna ako ngayon. Ang devotional ngayon ay tungkol sa 1 Corinthians 3 verse 3, 16 to 17. Gusto mo basahin? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for God's temple is sacred, and we together are that temple. Ano na gets mo? Wala. Ito yung ano yung sabihin. Okay lang, okay lang. This verse means that our body natin at saka yung buhay natin ay parang temple ni God where God's Spirit lives. So we should treat ourselves and others with great respect and care because we are called to God. Yun lang yun ang pagsimple. So proceed tayo sa lesson. Alam mo naman sakit mo ano? Hindi alam mo. At least meron ako. So based dun sa interview kay guardian, kay mami, ang sakit mo daw is schizophrenia. Ikaw nga, Schizophrenia. ano daw ang schizophrenia? It's a chronic and severe mental disorder that affects a person's thinking, emotion, behavior, and perception of reality. Further explanation, it often includes hallucination such as hearing voice, di ba meron ka nun? Delusion, false beliefs. Hindi ko alam kung aware ka, pero pag nasa condition ka ng schizophrenia, may false beliefs ka. Which is napapansin ng guardian mo si mami. Siguro ako rin. And disorganized speech or behavior and difficulty with daily functioning. Usually, nagde-develop ito in late adolescence or early adulthood, which is the case mo, dumating siya ng late adolescence. Ilang taon siya, mami? 13? Parang bata. Ano ba ibig sabihin ng chronic? Balik tayo. Chronic. Chronic means something that lasts na matagal. Matagal daw siya. And nangyayari siya ng paulit-ulit in a long period of time. So, schizophrenia is a chronic mental disorder that lasts for a lifetime. Kaya yung gamot mo rin is tends to be lifetime. May papakilala muna ako bago tayo mag-proceed. Si Ellen Sachs. Na-diagnose siya ng parehas na sakit, schizophrenia. Yun siya. Professor siya ng law, psychology, and psychiatry of the University of Southern California. She was diagnosed with schizophrenia in her early 20s, which experienced the same symptoms as Laika experienced, which is hallucination, delusion, and multiple hospitalizations. She had several relapses too when she stopped medication and when experienced intense stress. She beat it o natalo niya yung sakit niya through combination of medication, therapy, strong support system, and meaningful work. She stabilized her condition. She is now leading a voice of mental health awareness and wrote many books bestseller around the world. Ang pinaka-focus kasi mami ng ng lesson ko is relapse para ma-avoid niya. So bago tayo mag-proceed doon, ano muna ang relapse? So tingnan mo ano ang relapse? Sige, basahin mo. Relapse is when a person who has been getting better
illness starts to experience symptoms again. Uh, means that the person's symptoms return, get worse, or after a period of time, improvement, stability. Explain ko kung ano yung mga symptoms mo based dun sa interview. And ano naman ang trigger? Trigger are events, situation, or factors that can cause symptoms of illness. Simply put, ang trigger is yun yung nagko-contribute o nagbibigay ba sa cause ng relapse. May mga list of trigger dito akong sinulat. Isa dito is stopping medication, stress-like events, lack of sleep, and overstimulation. What do you mean by overstimulation? Ano yun? Yung may ingay ba? Tsaka yung may ilaw na places. Which is sa bahay. Most probably yun ang case mo. So, ano yung mga symptoms na nakaka-affect sa relapse mo? So, based sa nag-gather kong information doon sa interview. Ito yung mga unang-una is medication mo. Sabi niya kasi may requires consistent medication yan. Tapos, kapag tumigil ka, mas probably magre-relapse ka. Which is, nag-hallucinate ka, delusions, or sometimes dangerous behavior. Ano ba yung mga dahilan kung ba't non-compliance ka sa gamot? Siguro isa dun is lack of insight medication. Minsan kasi dati, hindi mo alam na may sakit ka. So, kami lang yung nagpapainom sa'yo. So, hindi mo alam na may sakit ka, hindi ka nagtitake ng gamot mo. So, kala mo, hindi mo kailangan ng gamot. So, kailangan mo ng awareness na may sakit ka. And syempre yung side effects pangalawa, it can cause tiredness and weight gain, discomfort, kaya minsan pwede siyang maka-epekto sa pagtigil ng inom ng gamot mo. Or minsan makakalimutan mo lang kasi madalas ang tulog mo, di ba? Siguro kasi epekto ng gamot yun. Mami, bakit ba kasi hindi na lang bawasan yung gamot? Ay, kasi nga, dahil nagagamot ng pang-sleeping para ma-relax yung utak. Dati di ba dinagdagan ng pampatulog kasi hindi makatulog. Iba to ngayon, hindi na lang gawing bawasan naman ng Pwede pampatulog. namin bawasan after graduation. Ah, Para bakit? sure na hindi siya magkakaroon ng Relapse? minsan kasi pag nag-withdrawal nagkakaroon siya ng ibang side effect. Minsan maganda, hindi ko ng mga nakaraan, hindi maganda. Hindi makagraduate. Sayang naman. Sige. Proceed na tayo. Pang-apat is feeling better. Kala mo kasi okay ka na. So, hindi ka na nagtitake ng gamot mo. Schizophrenia doesn't go away completely. Pwede mo siyang i-manage pero hindi mo siya magagamot. Kaya, yung pwede mong i-improve yung symptoms ng schizophrenia with treatment, pero yung sakit na dun pa rin. So, yung pinakahuli is cost or access issues. Yun yung financial ni mami, yung bibili ng gamot mo. So, minsan, inconsistent siya. Kapag inconsistent din yung financial ni mami, then, ano yung mga strategies? Kasi madalas ka makalimot uminom ng gamot. Yun kasi yung pinaka-priority para maiwasan mo yung relapse. So, una dyan, use pill organizer. Meron naman, mami, sa bahay mo, Lagi ko pinapakita nasa box sa'yo siya. na may Monday, Tuesday, Ayun. may araw siya. Para mas organize siya and hindi mo makalimutan. And pangalawa, set reminder.
Since wala akong kasama sa bahay, tapos tulog naman si ate, siguro mami maganda, tawagin niyo na lang pag oras ng gamot niya. O kaya si ate. Kaso, ganun din eh. Ang maganda ho, katulad nito, use medication chart. Maglagay ka mami ng malaking Manila chart sa pader. Tapos checkan nyo kapag okay na. Kapag walang check yun, ibig sabihin hindi pa nakainom ng gamot. Ikaw ang mag-check. O ikaw mag-check kung sinong mag-iinom. Para alam din ni mami kapag hindi ka pa uminom ng gamot. And isa pa dito is link to a daily routine. Kapag kumain ka, isabay mo yung gamot. Para kapag kakain ka lang yung maalala. O kaya tututbrush ka, iinom ka ng gamot. Para hindi ka makalimot. Tapos, pang 5, pang 5 ba? Pang 5. Hingi ka ng tulong kay ate siguro. Kasi siya lang naman kasama mo sa bahay. Kahit masungit ay makakatulong pa rin naman. And yung pinakahuli, keep the meds in a visible place. Siguro lagay mo dun sa lamesa or sa ibabaw ng rep. Para pag nakita mo siya, ma-remind ka na kailangan mo mag-take ng gamot. Then sunod sa medication is sleep. Anong problema mo sa sleep sa tingin mo? Napapasokan. Oo, napapasobra, di ba? Bakit yung importante ang sleep? It's essential for your brain, body, and emotional health. Lahat yun tumasa sa sakit mo eh. Getting enough sleep at the same time every day helps you function well and stay healthy. Regular sleep, better brain, better body, and syempre. Problema mo sa sleep, excessive sleep, di ba? At na-mention ni mami kanina, yung papabawasan yung gamot. Pagkatapos mo pa daw. At hindi ko makakatulong yun. Para makakatulong sa sleep. Hindi ko na Then, sa sleep patient mo. Yun nga, sinabi ko kanina, review medication with a doctor. Pa-consult ka sa doctor, si mami, tungkol sa gamot niya. And encourage regular sleep schedule. Kahit naantok ka or wala kang tulog, dapat laging consistent yung oras ng tulog mo. Oras ng gising, oras ng tulog dapat parehas. Kasi kapag too much sleep naman, nakaka-apekto rin yan sa utak. And kapag walang activity, kailangan kasi ng dugo natin mag-circulate o umikot sa katawan. Makakatulong yung paggalaw. So kapag di ka nagalaw kasi tulog ka, mahihirapan mag-circulate yung blood mo. Hindi yan pupunta sa utak mo, mahihirapan ka rin yung brain function mo. And kasunod, promote daily activities or light exercise. Enough na siguro yung paglalakad, saka yung swimming. Lagi ka Ilang beses ka nag-swimming. mag-swimming, ano, sa ginawa mo. Hindi lagi pare-pareho. Pwede yung swimming kung kaya mo mag-jogging. Kasama ni mami, minsan. Jogging kayo sa treadmill. Pero naman sa gym. Tsaka kahit ano lang, paglilinis ng bahay. Napakasimple pero makakatulong yan. Kasunod is sa diet mo. Meron akong nilista dito. Ang weight mo is 79, di ba? Sabi ni mami. Tapos 5'7 ako, magkasunod lang tayo sa 5'6 ka. 5'6 foot. Ang required na doon mami, calorie kapag ganun. Ay, mali mo. Sa required na height niya, 5'6", dapat ang timbang niya lang is 54 to 66. Pero 79 na siya. So overweight na yon. Medyo mabigat na yon. Kaya pala naman yung kama. Ang required na calories sa'yo para sa ganitong BMI is 2,100. Ano ba ang calorie yung kinakain mo? Ang 2 rice saka pinakbet, 340 na yon. Pero 2,000 ang need mo eh. Sa 79 na na kilogramo bigat. Pero kung 54 ka or 66, siguro bababa to ng 1,000.
So 3 times a day lang yun nakain. Tapos depende pa sa kinakain mo yun. Ano ba mami kinakain niya pag unang gulay? Gulay lang o ano? Tinapay, white bread. Tinapay. Tsaka ang napansin ko, ano, kumakain ka ng bawal. Malaki kasing epekto yun sa relapse. Para kang, ano, hindi uminom ng gamot. Katumbas yun ng hindi ka uminom ng gamot. Tsaka yung mas worse pa nun, napapalesin niya mami yung effect ng gamot niya. Kaya tatagal kapag lagi siyang nakain ng bawal. Hindi na i-epekto yung gamot niya. Ayun ang problema. Kaya kahit magastos na magastos tapos Tinasunod. hindi nasunod, ano naman nangyari. Explain ko muna kung ba't mahalaga yung diet. Essential siya para ma-maintain yung overall health mo and preventing disease din syempre. Tsaka yung support both physical and mental health being. Hindi siya nagkakos ng schizophrenia or relapse, pero nag-i-influence siya sa brain and body, which turn affects mental health and the effectiveness of treatment. So, kapag sinabayan mo ng magandang diet ng inom ng gamot, mas bibilis na yung treatment. So, anong gagawin ako sa diet? Watch your portion size or yung by cups pa. Katulad ni ate, di ba nagka-cup siya? And para ma-lessen din yung kinakain mo kapag malakas ka kumain, uminom ka muna ng gamot, ng tubig. Tubig bago ka kumain para hindi ka maramihan ng pagkain intake. And limit sugar and processed foods. Ano ba yung mga processed foods? Ikaw may mga processed foods. Si mami ba kung ano yung processed foods? Hotdog. Kasi siya yung nagpapakain sa'yo. Kaya nga hindi ako nagbibili ng Hotdog. Tapos shampoo. Naka-sugary, bakit? Kasi ang sugar kasi is mabilis siya makataba. So, pag masyadong excess yung sugar intake mo o yung kinakain mo, mas tataba ka ng tataba. Kapag tumaba ka ng sobra, pwedeng madagdagan yung chronic disease mo. Ano nga ulit yung chronic? Yun yung natagal, di ba? Na-explain ko kanina. Which is pwedeng diabetes or high blood. Kapag sabay-sabay yung mga na yun, sakit na yun, mahirapan ka mag-manage ng gamot. Lalo lalala yung schizophrenia mo. 5-minute break muna tayo. Hindi ko matanda. Coffee break pa na yun. Hindi, wala. 5-minute break. Kaya nga, 5 minutes break. Sa trabaho pag nag-break Okay, proceed tayo. Sunod, yung mga nagko-contribute sa relapse mo is yung daily activity mo. Since lagi kang tulog, wala rin usual paano ba nagko-contribute yung physical activity sa health mo? Has a very positive effect on people with schizophrenia, not just physically but also mentally, which is yung sakit mo most likely is about mentally and emotionally. It's now recognized as an important part of treatment and recovery. So hindi lang gamot and diet, kundi based sa pag-aaral is ang physical activity or exercise is nakakatulong sa treatment mo. So maganda siguro kung bukod sa pagkain and gamot is isama mo yung exercise. Ini-improve niya yung brain function and mental health mo. Reduce yung mga negative symptoms. Ano ba yung mga negative symptoms? Kapag bumabalik kasi pag nagre-relapse ka, isa doon siguro is delusion. Ano ba yung delusion? Siguro isang example doon is, hindi ko alam kung maalala mo pero siguro si mami nakakaalala. Kapag may senaryo ka sa utak mo na hindi naman totoo pero akala mo totoo, yun ang delusion. Hallucination naman,
Simply put, kunyari may tao kanyang nakikita pero kami walang nakikita. Yun ang hallucination. And exercise also lowers stress and anxiety. Sunod tayo sa emotional health mo. Emotional health and environment have a major impact on the patient with schizophrenia because it can affect their symptoms, recovery, and risk of relapse. But sinama ko yung emotional health mo kasi based dun sa interview mo, na-stress ka. Sino ba na-stress? May inom ng gamot? Bakit? Masyado marami? So, kailangan mo talaga i-manage yung gamot mo. Tsaka, alam ko, magulo kasi sa bahay. Isa rin yun sa nakaka-apekto sa environment. Yung stress. Nagko-contribute sa stress, which is yung stress nakaka-contribute sa relapse. So, maganda siguro kung manage mo ng maayos ang emotional health mo. Si ate ba? Na-stress ka po kay ate? Bakit? Sanay na. Sanay ka na? Anyway. Ito. Ano bang pwedeng gawin, mami, kapag relapse? During relapse. Maganda rin ito eh. Kasi dati ang ginagawa natin, pinapainom ng gamot hanggang maging maayos. When a person with schizophrenia is experiencing a relapse, it means their symptoms are coming back or getting worse. After a period of stability, relapse can be serious, so quick, calm, and supportive action is important. Stressful life events like family conflict or losing a job may contribute to the relapse. So, ang pwede maming gawin kapag nagre-relapse na si patient, stay calm lang. When a person, iwasan mo natin makipag-argue ba kay Laika kapag nagre-relapse na. Kasi, ang alam ng pasyente, totoo yung mga nangyayari. So, kapag nakipag-argue ka na hindi totoo yun, baka ma-misunderstood niya and magalit siya o matakot. So, lalo siyang mahirapan sa pagmamanage. And pangalawa, look for warning signs kung talaga ba nagre-relapse. Ang isang symptoms ng relapse ng schizophrenia is hallucination, o kaya delusion. Makikipag-usap sila sa sarili nila. Or medyo aggressive sila or minsan deadma. Ang hirap tawagin. Di ba ganun naman minsan si Laika. And para bumalik siya sa normal na state niya, encourage yung medication. Which is yun lang yung ginagawa natin dati kapag nag-relapse na. And kapag medyo lumala na, siguro mas okay kung mag-contact na sa doktor ni Laika sa Tri-City Ho, kung anong pwedeng gawin. Baka pwedeng bawasan ng gamot or dagdagan, or baka may pwede pang ibang gawin. Saka yung pinakalas. Tapos na ito, bilis sa siguro isang way sa habit mo, pwede mong gawin. Kasi wala ka rin namang ginagawa sa bahay. Express your beliefs in Bible. Because believing in Bible can bring comfort and strength, especially when facing health challenges. Siguro ang recommend ko na chapter is Corinthians kasi yung iba doon tungkol sa health. So connected yun sa case mo. So siguro magiging interesado ka para hindi ka agad maboring kasi nakaka-boring minsan ng Bible. Yun lang. Tapos na. May natutunan ka naman. Hindi nga. Ano natutunan mo? Kung ano yung meron ako. Ha? Mas naging Kung aware ano lang yung siya. meron sa sakit ko, aware lang sa sakit. Mas naging Kasi aware. dati hindi ko explain. At
least ano niya na. Na bawal mag-relapse kaya si mami nagagalit pag ibang araw yung iniinom gamot doon sa tablet pill, ano tawag doon, yung box pill, di ba? Kasi hindi ko alam kung walang paulit. Saka ano pa, Naka, Kakatulong